Magandang araw mga talkers, mga talkies, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Yan. Alright. Nako. Exciting naman itong susunod na event. International event na kasama tayo. Ano? Walang iba kung hindi itong FIBA Asia Cup 2025. Nagaganapin dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Ang petsa, ito, take note nyo na po mga kababayan, ang petsa, August 5 to 17, 2025. Kabilang dyan ang 16 teams na nanalo dyan sa FIBA Asia qualifiers, no? Nakamakailan na katatapos lang, kasi may mga may mga humabol pa. Kaya meron pa nung March, katulad ng Guam, no? Mga huling kabit, no? Yan. Luckily, pinalad ng Pilipinas na makapasok dahil nag-top 2 tayo dun sa ating grupo. Sa Group B ba or Group C? Okay, hindi ko na matandaan. Okay, kabilang dun dyan, kagrupo natin yung New Zealand, Chinese Taipei, at saka Hong Kong, Yan. So, pinalad tayo makapasok sa FIBA Asia Cup 2025. Ngayon, katatapos lang po ng bunutan, no? Ng mga magkakagrupo, no? Diyan sa FIBA Asia Cup. At alamin natin kung point of information lang para sa mga manonood natin. Alamin natin kung sino-sino mga kagrupo natin, mga kababayan. Okay, reveal na po natin. Okay? Philippines, of course, no? Ang mga kagrupo natin. The usual suspects. Kagrupo rin natin doon sa sa qualifiers, New Zealand ulit, kagrupo po natin. Chinese Taipei, kagrupo na naman natin. Ang isa lang na iba, Iraq. Okay, yung Iraqi team. So, isa lang na iba, dalawa ang nakalaro na natin. Okay? So, yan ang naging resulta ng bunutan. Okay? I think this is Group D. Group D yata ito, kung di ako nagkakamali, if I'm not mistaken. Okay? So, Philippines, New Zealand, Chinese Taipei, and Iraq ang ating mga kasama. Okay? And the rest of the teams sa groupings, makikita nyo sa inyong screens, So, ayan. So, 4 na grupo yan na may 4 na teams. Okay? So, paano po ang competition dyan, mga kababayan? Alright. Top teams na na number 1. Number 1 na top pa. Top team. Hindi, walang S kasi isa lang. Yung magna number 1 po sa per group sa per group, for each group, automatically qualified na po sila sa quarterfinals. Ayun yung next phase Next phase ng tournament. Okay? So from the groupings, yung qualification or group phasing, group phase, papasok na automatically number 1 sa bawat grupo sa quarterfinal. So 4 yun, 4 yun. Alright. Ano mangyayari doon sa number 2 and 3? Okay? Of course, yung number 4, laglag na yun. Okay? Sa bawat grupo. Sa bawat grupo, meron numbers 2 and 3. Anong gagawin ng numbers 2 and 3? Maglalaban sila sa qualifications or qualifying quarterfinals. Qualifying for the quarterfinals. May qualifying round for the quarterfinals. Okay? QQF. Kung iso-shorten mo. So, laban-laban ulit sila. Okay? So, ilan yun? Dalawa sa bawat team. Dalawa sa bawat grupo. 2, 4, 6, 8. So, 8. Okay?
So, 8 teams yan, 4 na laro. Okay? Yan. So, 4 na panalo ang mangyayari dyan dahil yung 4 dyan matatalo, laglag na rin yan. Okay? So, yung mananalo dyan na 4, papasok ngayon sa quarterfinals. Okay? Sino mga kalaban nila? Yung pumasok na mga top teams kanina. Okay? So, yung mga winners ng qualifications for the quarterfinals versus yung top teams previously mentioned. Yung mga number 1 sa each group. Okay? Yan ang bubuo sa quarterfinalists. Okay? And then, usual na yun, Sino mga mananalo sa quarterfinals, papasok mag-a-advance na sa semifinals. At sino mananalo sa semifinals, maglalaban sa finals. At yung mga talo sa semifinals, merong battle for third place. Okay? So, merong battle for third place, mga kababayan. Okay? Ngayon, sa mga nagtatanong, yung drawing naman, draw lots, drawing of for the FIBA World Cup. Well, ito sa 2027 pa naman sa Qatar, sa Doha, Qatar. Pero meron ng bunutan. Iaayos na ngayon yan sa May 13, 2025. So, hintayin na muna siguro mabuo lahat yung mananalo dito sa mga qualification, at hindi qualification to sa mga regional, okay? Regional tournaments ng FIBA, sa Europe, sa Africa, okay? Ito sa Asia and Oceania, okay? So hintayin mo na yan matapos, para makasama, mailagay sa different pots yung kanilang bansa, para malaman naman kung sino mga magkakagrupo, magkakalaban sa drawing of lots, para dito sa FIBA World Cup 2027 happening in May 13, 2025 sa Doha, Qatar po yan, mga kababayan. Samantala, pinaghahandaan muna na ni Coach Tim Cone at ng Gilas Pilipinas ay itong sa Jeddah, sa Saudi Arabia. Okay? Sana lahat ng players natin healthy, sasailalim po si Justin Brownlee, ang ating naturalized player, sa operasyon dahil nga yung kanyang kanyang hinlalaki, dislocated thumb operahan. Okay? Sana gumaling agad. Well, August pa naman yan. At saka wala pa akong nababalitaan desisyon kung siya ba'y suspended or kung ano man kung meron mang ipapataw na parusa sa kanya dahil nga na nakitaan siya na trace na merong recreational substance, recreational drug na ginamit siya. Okay? So, abangan na lang natin yung desisyon, kung siya ba papatawan ng parusa or something, or ganun ulit, 3 months ulit. Okay? Sana naman agahan nila ang desisyon dahil kapag matatagalan yung desisyon, yung pag-serve nung kanyang parusa, kung meron man, aabot hanggang August yan. Ako, di wala tayong naturalized player. Sasakit na naman ang ulo natin sa pagpili. So, sana meron ng desisyon para naman ito si Justin Brownlee kung sakasakali maparusahan or merong parusa sa kanya, may punishment sa kanya, mapagsilbihan niya agad at matapos agad at umabot siya sa August 5 to 17 po ito, mga kababayan. Again, ang mga kagrupo natin, Iraq, New Zealand at Chinese Taipei muli. Okay? Yan.
ito, pahabol na lang po. Maganda na rin siguro ito na makasama natin muli yung New Zealand tsaka Taipei. Kasi advantage na sa atin to kasi nakalaban na natin ng 2 beses. Okay? Kilala na natin ang laro more or less. Okay? Kaysa naman sa bagong kagrupo na naman, Japan, okay? Iraq, Iran, kagrupo pala natin, or any other, Guam, or kung sino mang iba pa na hindi pa natin masyadong nakakalaro, panibago scouting report, no? At least dito sa New Zealand, Chinese Taipei, meron na tayong previews na pag-reference, no, ng laro. Hindi na tayo masyadong mahihirapan sa pag-scout. Dahil kilala na natin ang laro, ang galawan nila, more or less. Ano? Kung meron mang gagawing mga adjustments, konti na lang yan. At saka meron na tayong tape na papanoorin kung papaano natin didiskartehan yan. Ang New Zealand tsaka Chinese Taipei. Okay? Oras na para makabawi laban sa kanila. Re-rest back tayo, mga kababayan. Okay? So, yan ang maaari nating isang advantage. Ano? Okay? Alright. Mga kababayan, lagay nyo ang inyong comments. Okay? Sa comment section dyan sa baba ng video. Kung nyo po kalimutang i-like ang ating video. At sa mga bagong pasok din, huwag nyo po kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Paki-like and follow na rin po ang ating YouTube or ang ating Facebook page, Talking Toshi TV. Maraming salamat po sa inyong panonood at magandang araw po sa inyong lahat.